So, siguro mayroong tanong na si Ding. Ah, maliban po ba sa mga physical na paghahanda sa eskwelahan, ano po ba ang dapat na inihahanda ng Department of Education sa ating mga eskwelahan? Ang nabanggit po lamang ay physical, sapagkat yun po ang kauna-unahan na dapat ihanda ay ang classroom. Kasi hindi tayo makakapag-umpisa ng pagtuturo o hindi tayo makakapag-umpisa ng isang klase not unless na handang-handa ang papasukan ng mga bata. Doon po nagsisimula. Ngayon, ang susunod po dyan, ang paghahanda ng mga guro sa mga ibibigay nilang, kumbaga, mga diagnostic examination, kung ang mga bata, to see where the pupils are. Sa alin ba yung competencies na iwanan ng bata? Yan po'y bahagi ng pag-aaral kung saan dapat magsimula ang guro. Hindi po kasi basta ito ay competencies for a particular grade, mag-uumpisa ka na agad doon. Dapat alamin mo muna, alin ba yung competency na naiwan ng batang ito nung nakaraang grade level para doon ka makapag-umpisa. Besides that, doon po naman sa incoming grade 1, mayroon po tayong sinasabing ECE test. Kumbaga, titingnan natin alin bang kahandaan ang hindi alam ng bata bago siya magsimula ng grade 1. Yun po. Siguro kay Ka-Joel. Ka-Joel, kayo po ay official representative po kayo ng Lipa Grace Learning Center Academy. Yung Dilasal, ano po ito? Nagtuturo ako ron as a college professor and graduate school professor. Okay. So nakalagay doon kasi sa kung anong employment or position, something. So nilagay ko yung De La Salle Lipa. Okay. Sa perpetual help, kasi bago ang school na perpetual help at saka yan ay napakalaking school sa buong Pilipinas at alam naman natin na isa yan sa mga respetadong universidad sa buong Pilipinas. And we are very happy that the University of Perpetual Help is now in Lipa City. What is with that university, sir? Mayroon bang mga programs na gusto kayong targetin dito? Could you tell us more about your program and your preparation for the school opening, sir? Salamat po. Ang University of Perpetual Health po ay meron sa ngayon na siyam na campuses. Ang salamat po dito sa Batangas, lalo-lalo sa Lipa, sa pag-welcome sa yung aming 9th campus. Ito yung sa Lipa. Ang ating University of Perpetual Health System, DALTA, sa ngayon, nag-umpisa na kami actually last year doon sa aming basic education program. Nandun po ang ating nursery, kinder, prep, at saka this year, nag-apply po kami para sa basic, sa elementary at saka high school. At this year, nag-apply din po kami sa CHED para sa aming mga 5 unang courses dito sa Batangas, namely yung HRM, yung tourism, yung IT, yung education, at saka business administration. Thank you very much, sir. Yung further questions siguro magagaling na sa aking mga kasamahan. But gusto ko munang ibigay din yung microphone kay Colonel Villarreal para sa kanilang mga nakaprogramang aktibidades para po sa school opening. I'm sure marami kayong mga contribution ngayon, sir, because last year nakita natin kung gaano ka-active yung mga uniform personnel natin sa armed forces sa pagbibigay ng assistance, especially sa mga public schools, yung mga carpentry works, yung mga plumbing works. Nandun, kitang-kita yung mga uniform personnel. Anong plano nyo ngayon sa school opening, sir? Totoo po yun. Sa totoo lang, itong programa natin na ito, matagal nang ipinatutupad. Taon-taon po ito bago mag-opening ng klase. Normally, 2 weeks before the opening of the class, kami po ay more on sa physical na paghahanda. Tulad po ng, mayroon ho tayong mga territorial squadron dito sa Batangas na nakadeploy. Kung saan yung area of responsibility niya, yung mga paaralan na nasasakupan nila, sila na ho in charge dyan.
Yung the rest na hindi nila maokupa, ito pong headquarters namin ang nagsasagawa nito. Sa totoo lang ho, hindi lang ho kaming Philippine Air Force. Nationwide po ito, AFP. Ito pong Oplan na Brigada Eskwela. Lahat po ng mga kasundaluhan ninyo ay ginagawa ito. At tinityak po natin na pagdating ng pasukan ay handa sila physically. Tulad nga ng nasabi natin, kung may mga kailangang kumpunuhin sa mga kagamitan sa eskwelahan, tulad ng mga upuan, mesa, yung mga bubong na mga tumutulo, kung kailangan ng mga karpentero, ginagawa po natin yan. Pinipinturahan din po natin ito kung may nahihingan tayo ng mga pintura. Kasi sabi ko nga, maganda ho itong programa na ito kasi kumpleto tayo dito. Dahil dito sa programang ito, mayroong maaaring magbigay ng pintura. Ang sa amin lang hong maipangako namin, yung manpower talaga, mayroon tayo niyan. Kasi alam naman ho natin sa kasundaluhan, meron ho tayong karpintero, tubero, pintor, magugupit. Kung may mga eskwela ho na ginugupitan natin ho ng libre yan, totoo po yan. Kasama na ho sa paghahanda yon sa opening. Kaya ini-encourage namin din ho, hindi lang ho yung mga kasundalo na, kundi pati na yung mga magulang. Kaya nakikipag-usap din ho kami sa mga PTA, yung parents, teachers. Sinasama natin sila para doon habang nagtatrabaho, napapag-usapan kung ano pa yung kailangan na pwedeng maitulong ng ating kasundaluhan. Dahil dito, na-discover natin, marami pa palang kailangan na pwedeng maitulong ang sundalo bukod dito. Kasi sabi nga namin, more on pagtulong tayo sa tao kasi ibinabalik lang natin sa tao yung pinapasweldo sa atin. At lahat po ng kasundaluhan natin agresibo sa pagtulong. Dahil alam nila na ibinabalik lang nila sa tao yung serbisyo. At masaya sila rito. Kaya ini-encourage ko, hindi lang ho yung mga sundalo natin, pati ho yung mga eskwela, yung mga pupils, tumutulong din ho. Kung ang paglilinis lang ho, nakakatulong sila. Kasabay na rin yung paggugupit sa kanila para handang-handa sila pagdating ng pasukan. Ano po? Salamat po. Good morning po. Napakaganda po ng inyong mga adhikain. Katulad po ng adhikain din ng ating gobyerno. Maging sa pribado pong sektor, maganda po ang pagtutulungan. At yan po ay tungo sa kaunlaran. Ngunit may isa po akong katanungan na maaari po nating bigyan ng daan para magkaroon siguro ng katuparan yung mga magulang nito na nangangarap din na magkaroon ng edukasyon ng kanilang mga anak. Kasi po ang ating pong private sector, ang government sector at saka ang ating pong kasundaluhan, parang nalilimutan po yung ang ating pong binibigyan ng dana, yung mga scholar po. Nagbibigay po tayo ng mga scholarship sa ibang grupo ng mga mag-aaral. Pero nalilimutan po yata natin na yung pong mga grupo naman po ng mahinaang kaalaman na walang maipag-aral. Siguro po baka pwede matulungan natin ito. May scholar po tayo sa mga matatalino, ay baka po naman tayo makakatulong dun para po maiangat natin ang ekonomiya. Salamat po. Napakaganda po ng inyong sinabi. Sa kasalukuyan po ay sapagkat mayroon tayong ika nga natin i-vision ng ating gobyerno, yung Education for All, na ito po naman ipinatutupad sa pamamagitan ng ating BESTRA. Ito po naman BESTRAng ito ay kumbaga kumpol ng reforms. Ano po? Kasi ang ibig sabihin po noon, basic education sector reform agenda. Ano po? Ngayon po, napakaganda po ng inyong tanong. Hindi po lamang ang ina-address ay ang matatalino. Kasi po, tayo po ay mayroong mga mobile teachers ngayon, yung programa po ng ALS, na kung saan, sapagkat ang layunin po
it is envisioned that by 2015, itong EFAng ito it is envisioned that by 2015 ay lahat ng mamamayang Pilipino ay educated. Ano po? So, mayroon po tayong sinasabi na mga mobile teachers kung saan po nagtuturo sila'y nagsusurvey sa mga bukid-bukid nung mga walang kakayanang pumasok sa paaralan kasi ang sabi, walang ibibili ng kwaderno, walang ibibili ng lapis, basta marami pong dahilan. Ano po? At yun ang isa ay yung poverty. Kaya mayroon po tayong mga mobile teacher kung saan po itong mga batang ito na walang kakayanan, kinukonvene nila kahit po may edad na, kahit po 13 years old na, at sila ay tinuturuan itong mga mobile teachers. Bukod pa po doon sa ating mga ALS coordinator na yan po'y nagsusurvey ng mga out-of-school youths na hindi nakakapasok at yan po, mayroon po tayo na klase dito sa Redemptorist kung saan yan po ay tinuturoan nila by means of modular approach. Kaya po, wala nang magiging dahilan kung bakit tayo ay may malilimutan pa o kung sa education sector po magmumula, wala na sigurong magiging dahilan para sila hindi makapag-aral, maliban lamang sa nagiging karaingan ng ibang mobile teachers na mayroon talagang magulang na medyo hindi ganong kabukas ang isip sa edukasyon. Basta ang gusto nila, makatulong na nila sa paghahanap buhay. Yun lang po ang nagiging problema. Pero kung sa parte po ng edukasyon, talaga pong ang hangad nitong Education for All, ma-educate lahat ang tao. Salamat po sa mga impormasyon binigay nyo. Pwede po ba malaman kung meron pong proyekto rin ng mga private sector tungkol doon? Salamat, Director Mario. Siguro, in the past, laging yung magagaling ang ating scholar. So, in a sense, or up to some extent, parang ano yun parang that's a good business sense, no? So you put your money where there is a good possibility na ng return, no? Pero realized lately or ditong mga nakaraang taon na we're not giving an even playing field. Paano naman yung mahihina ang ulo na gusto rin mag-aral? So, na-realize yan ng Dalipa Grace Academy and we started a project na lahat ng financially hindi capable na magpaaral pero gustong mag-aral na hindi rin naman totoong katalinuhan, ay bibigyan namin ng chance. No? Pero ang iyon ay ang nangyayari, one scholar per year lang. Still, nandun pa rin yung doubt mo na this is not a good investment. No? Pero parang social concern mo, we still do it. And so far, the project is successful. No? Maganda naman yung result. Kasi, with this kind of scholars, yung mga parameters for renewing the scholarship ay medyo stringent kaysa sa dun sa mga matatalino. They have to maintain a certain grade and yung kanilang attendance dapat mas okay din. Unlike dun sa mga matatalino na scholarship para sa matatalino na alam mong kaya nila no? So ito yung mga requirements for them to renew their scholarship medyo mas mahigpit-higpit. Okay? So but still, the point is meron the Lipa Grace Academy, meron ang Lipa Grace Academy ng ganitong programa. And this issue has been recognized early by the school and so we are addressing it now. Salamat po. Ito pong siguro sa gusto ko lang po rin i-share ay doon po sa mga ating mag-aaral na medyo hindi katalinuhan, meron din naman siguro tayong mga vocational courses katulad ng ginagawa ng TESDA na nagbibigay ng oportunidad doon sa mga mag-aaral na gustong umangat ang pamumuhay. Katulad ng mga welding courses, yung sapagkat ang tao po
ay may mga, tayo po'y pinanganak na may mga sariling gift na binigay ng Panginoon na doon tayo magpapakadalubhasa. Kaya siguro sa ang ating private at saka government sector ay makakapagbigay ng oportunidad sa mga ganitong klaseng mag-aaral. Si Gwen? Tito Ped, may I make a follow-up on that, no? Sa pinag-uusapan natin ngayon, ang Fiesta World Mall, through my father, the Lorenzo Cu Scholarship Foundation, ang advocacy po, talagang patungo sa edukasyon para po makapagbalik naman kami sa community na nagbuhay din sa amin, which is Lipa City. So, ang ginawa po namin, pamula ng mga 2 years ago, inag-imbita po kami ng pinakamahuhusay na mga universidad, mga institutions, maging partner namin dito sa Fiesta World Mall. Una na rito, ang Ateneo Graduate School of Business. So, Ateneo, of course, is ranked 254th best graduate school in the world. So, at ang Ateneo, nandito na po sa Lipa, 2 years na po tayo nag-ooperate. So, sa mga gusto pong umunlad pa, hindi lang naman ang pag-aaral para sa bata. Tayo pong mga professionals, kailangan din po tayo mag-improve. I myself am a student of Ateneo. I do not accept na tapos na, alam ko na ang lahat. Hindi ho ganun yun. I am eager to learn, and Ateneo has been giving me so much learning. At mula rin naman sa Ateneo, one of our markets is the China market. Meron po tayong guest dito, si Miss Quincy. Galing po siyang China at nag-aaral din po siya sa Ateneo. Ngayon, meron po kami scholarships para sa mga locals kasi medyo mahal ang Ateneo. So, dahil meron man tayong mga foreign students, kailangan din po nila ng local friend at local body. So, nangyayari, globalized ho ang pag-aaral. So, yung mga nasa atin dito sa Lipa, sa Batangas, Calabar Zone, yung pong gusto nyo pumunta ng Ateneo, gusto nyo pong maging scholar, pwede po kayong maging body ng ating Chinese student. Basta willing din lang po kayong maging tutor nila. At that way, natututo sila ng local culture natin, kayo naman po, napag-aaral din namin. So, there is an exchange going on. Dito naman po, follow-up ko lang, mula sa TESDA, isa po din naman sa aming mga school partners is the Royal British College. Ang po nito, ang lugar po niya is puro TESDA courses, which is caregiving, household services, at healthcare services. Sabi nga ni Tito Ped, kailangan may magpakadalubhasa tayo, hindi naman tayo kailangan lahat doktor, pwede ka namang maging healthcare worker. And the pay is very good also. Caregiver, punta ka ng Canada, punta ka ng Italy. So, ang dami nating mga tiga Batangas na nasa Italy, di ba? Mga tiga Mabini. So, nag-o-offer po tayo ng 10 to 30% scholarship at meron pong exam, sabi ng school director sa akin, Monday to Saturday, 8 to 4 p.m. ay tumatanggap siya ng scholarship exams. So, meron pong mga paraan, we're looking at the adult education sector na mapabuti pa natin ang ating pamumuhay. At mula naman sa aming University of Perpetual Help System DALTA partner na nagbukas na po ng pre-elementary, nursery, kindergarten, prep, at elementary, high school this year at naghahanda na po kami sa college courses, meron din pong mga scholarship na nakahanda para sa inyo. So si Dr. Don De Guzman can talk to you more about it. Thank you, Ma'am Gwen. Tungkol sa scholarships, ang aming Chairman of the Board CEO, si Dr. Antonio Laperal Tamayo, at ang Presidente namin, si Mr. Anthony Tamayo, masyado silang true sa pangalan ng eskwelahan namin. Kasi ang pangalan ay University of Perpetual Help. So yung help talaga ay nasa puso nila at isa dito ay yung scholarships. At ang mga scholarships available para sa school sa Perpetual ay, syempre meron tayong academic, yun po yung sinasabi niyo academic, pero maliban sa academic, meron pa tayong mga cultural scholarships. Hindi ka magaling sa matalino, pero magaling ka sa pagkanta, pagsayaw, and other talents mo, dun sa cultural, meron kang scholarships na makukuha ranging from 1 to 100%. No? Depende sa qualification. Meron ding athletics. So kung magaling ka maglaro sa iba-ibang larangan ng sports,
may scholarship. Meron ding mga government scholarships na pinapadala sa school, so tinatanggap din po yon. At syempre, maliban po doon sa scholarship na yan, meron kaming tinatawag na outreach programs. Isa dito, yung ginagawa na po namin na very concrete na sana madala din namin dito sa Lipa, ay yung Bilibid program namin. Meron kaming school sa loob ng Bilibid. Siguro nakita nyo po, siguro several weeks ago, nag-graduate na yung mga nandun sa Bilibid at nag-graduate sila. Meron silang degree sa entrepreneurship para paglabas nila, meron silang degree hanap buhay. So sana madala din po namin dito sa Lipa habang nag-uumpisa kami dito this year at madala din namin yung ganitong tulong sa mga mamamayan. And there are other programs like for TESDA, partner din po kami doon. Meron din po kaming TESDA na naman related naman doon sa mga HRM. Kung ano yung mga college courses na may TESDA counterpart, meron din po tayo doon. So yun po yung mga scholarships or help na binibigay po ng Perpetual Help. Oh, thank Salamat you. po. Thank you. Okay, follow up lang tungkol dun sa 'di ba kabubukas niyo lang dito. Di ba nasa Fiesta Mall kayo? Okay. Ang inyong tuition fee, how competitive ba ang inyo sa market at saka yung may mga programa ba kayo na may offer sa mga gagraduate na halimbawa baga mga mag-OJT sa mga hotel, sa mga, alam ko, perpetual help sa mga hospital. Meron ba kayo ritong nursing yung bang pagkakagraduate may mapapag-trainingan ba yung mga yan? Okay, sir. Kompleto po ang University of Perpetual Help. Of course, habang nag-uumpisa, no, we make sure na kompleto po yan. So, ang Perpetual Help kasi meron siyang education and health. Yun ang kanyang focus education and health. So, side by side with education, nandun po yung health programs namin, including na yung hospital. So, kasama po doon kasi sa mga courses na yan, yung mga OJT programs, kasama din sa requirement ng mga institution, na government institution na dapat makomply yun. So, meron po ang Perpetual ho ng mga ganyan. Okay, yung kung makapag-comply kayo, follow up lang to gaano kayo ka-competitive sa mga, kagaya meron tayong Lasal? Gaano ang percentage ng inyong tuition comparing sa Lasal? Opo. I think yung tuition fee namin ay competitive po siya. Kasi siyempre nung nagkaroon ng feasibility study, tinignan din po namin na yung aming tuition fees na offered ay hindi siya, ang tuition fees offered ay affordable ng mga mamamayan dito po sa inyong lugar. Okay. May idadagdag, sorry po, Okay, may idadagdag lang ho ako. When we talk about competitiveness, it's not only in the cost of the tuition fee. Ang ginawa po namin dito sa UPH Lipa, nagdagdag po kami ng additional subject, which is more of an elective, but we offer it from nursery to learn how to speak Chinese, Mandarin. Natutuwa kayo kasi po, 'di ba, China has already become a world power at ang biggest trading partner ng Pilipinas China. So kahit naman lang marunong ka mag 1 to 10 o 1 to 20 in Chinese, lamang ka na kahit sa 168 lang. So if, 'di ba, if you can speak that or thank you, goodbye, hello, any additional language that a child can speak is an additional asset to the child. So dinagdag po namin 'yon sa curriculum ng UPH starting po sa nursery. At the same time po, syempre hindi lang ho naman mga bata ang kailangan matuto, lalo na po ang mga Batangas Chamber of Commerce natin. Diba? Kasi we're all doing business. So, meron po tayong scholarship, which hindi ko nabanggit kanina, scholarship for 40 people, irregardless, who would like to learn how to speak Mandarin. Our teachers gonna come in June. So, yung mga interesado, please get in touch with Fiesta World Mall or Batangas Chamber of Commerce. At least yung, ayan, meron na tayo, Miss Rems. So, di ba, mas additional asset yun yung matuto kang magsalita ng additional language, kahit ano pa man yun. Ay, salamat. Recruit mo na ako, Gwen. Gusto kong mag-aral ng Inchik.
Okay, ang ating education ay isang mandato ng ating gobyerno at ang prinsipyo nga ay free education for all. Sa pamamagitan ng ibang mga programa, nagiging available ang participation ng private sector. Kaya nagiging mayroong encouragement sa mga private sector to go into the business of education. At marahil, kaya nagkakaroon ng mga criteria kung ano ang kanilang mga tatanggaping mga eskwelahan. Ang nakakatuwa dito, yung pagtutulong-tulong ng ibang sangay ng gobyerno, hindi lamang ng DepEd, kundi ang kasundaluhan, siguro ang Department of Health, at ang mga ganitong pagtutulungan ay napakalaking bagay sa ating community. Ibig ko sanang bigyan ng higit pang pansin yung koordinasyon ng kina Colonel Villarreal at saka ng DepEd. Kailan po nag-uumpisa ang inyong programa at ano ang mga specific na trabaho na inyong naibibigay sa mga eskwelahan natin? At yan, sa aking pagkaintindi, yan po ay para sa mga eskwelahan ng gobyerno, pampubliko. Totoo po yan. Hindi ko masagot kung kailan nag-umpisa kasi dati kasi hindi ako dito naka-assign sa combat group. Pero nung dumating po ako, mayroon na niyan. So more or less may 3 years na po ito na ginagawa natin. Kasi before po kasi hindi ako sa combat group naka-assign, nasa base po ako. So nung na-assign po ako rito sa na-deploy ako sa 730th, mayroon na po ginagawa na po natin yan. Every 2 weeks prior na mag-opening ng yung paghahanda ng eskwelahan, physically ginagawa po natin yan. Ang participation namin sa education, sabi ko nga hindi katulad sa health. Ang nabigyan kasi natin ng focus is more on health kasi meron tayong doctors, meron tayong dentist. Ang ginagawa lang namin ay naghahanap lang kami ng gamot para in support doon sa ginagawa nating medcap or medical dental civic action. On the part of education, ang nakikita nga namin, bukod sa itong Oplan Brigada Eskwela, ang mga kasundaluhan kasi natin nasa mga liblib na lugar. Gusto natin pagtuunan ng pansin yan. May isang lugar akong gustong ikwento sa inyo kasi binibigyan ko ng atensyon ito kasi ito yung isa sa affected barangay. Ito ay yung lugar ng Sitio Makwitib ng Barangay Kipot, San Juan. Ang lugar po niyan ay talagang dyan sa kabundukan. Yan po talaga ay affected barangay. Kung ikakategorize natin ito po ay isa sa influence. Ang nakita kong problema dyan ng tao, isa sa nakikita kong problema na magandang gawa ng solusyon ay yung road from farm to market. Kasi hindi lang ho yung agriculture lang makikinabang, pati ho education. Bakit po? Nakita ko kasi nakakarating po ako dyan. Yung mga bata po dyan, mga eskwela sa Sitio Makwitib, yan po yung naglalakad pa hanggang dito sa Barangay Sampiro. Ang layo po nun. Yung pong bumaba ka lang from Sitio Makwitib to Sitio Kalabasahan ng Barangay Kipot, 1 hour na po namin nilalakad dyan. From Kalabasahan hanggang doon sa Barangay Sampiro ay may 1 hour pa rin hong nilalakad dyan. So yung eskwela ng high school po kasi yung mayroon sa Sampiro. Sa Kalabasan may elementary. Imagine yung isang eskwela gigising ng 4:00 para lang maglakad at makapasok doon sa Sampiro ng 2 oras. Gugugulin niya pababa. Paakyat sa hapon, gugugulin na naman niya yung another 2 hours. Imagine kung ilang oras yung nawawala nila. Ang sabi ko doon sa mga sundalo ko na naando doon, ang maitutulong natin sa kanila, i-tutor ninyo na lang para pagdating sa eskwela, hindi sila hirap na hirap. Isa yan sa pamamaraan na nakita ko na nakakatulong kami sa education. Actually, hindi lang education, hindi lang health, hindi lang agriculture. Lahat ito tinitingnan natin yan. Kaya nga po ako yung nagpapasalamat at sa imbitasyon ni Colonel Zamudyo, marami akong natututunan. So, marami akong nakikita na pwede naming malapitan para maging partner dito sa endeavor na ito, dito sa adhikain na ito. Tulad ko nga, sabi ko nga sa inyo, ang maipangako ko sa inyo ay yung manpower, yung support na magagawa ng sundalo.
At saka mayroon kasing transportation kami. Yun, once na umakyat kami doon sa yung mga madadaanan from Kalabasahan, isinasakay namin yan papunta doon sa eskwelahan nila. Pero yung problema, from Kalabasahan to Makwitib, lakad talaga ho kasi kabayo lang ang masasakyan doon. Paano ho yung walang kabayo? Di po ba? Meron na ho kaming aksyon na ginawa dito sa katunayan lang ho. Ang mayor ho doon, payag. Nagtulungan kami, napapayag na namin verbally yung may-ari para sa right of way. Pero hindi pa naumpisahan kasi on the process pa lang ho kami doon sa mga papers. Pinapipirmahan pa namin yung approval ng mga may-ari ng lupa. Unfortunately, yung mayor sa San Juan na talo ngayon. Pero sinabihan ko yung squadron commander ko doon na sa may area na kausapin yung incoming. Ipaliwanag niya dahil kami naman ang mga sundalo, apolitical, hindi kami namumulitika. Kaya kung maaari, ituloy lang yung proyekto na may iwan ng outgoing mayor. Sa kabutihang palad naman, sumang-ayon yung incoming mayor. So masaya kami. Tuloy pa rin yung So I'm planning na kausapin din yung outgoing na habang hindi umupo yung ituloy na yung proseso ng papeles. Na sa ganon, pag umupo yung incoming mayor, tuloy-tuloy pa rin yung proyekto. At yan po yung makakatulong hindi lang ho sa agricultural, hindi lang ho sa health, hindi lang ho sa education. Matutulungan nga natin yung mga bata hindi maglakad ng ganong kahaba. At pag nalagyan po ng daan yan, marahil magkakaroon na rin ng transportation na akyat doon kasi kikita na sila doon. Ano po? So, dahil sa pangangailangan ng edukasyon sa ating kaunlaran ay napakadami palang pangangailangan. Kailangan i-address katulad ng mga kalsada, yung access. Paano po nakikipag-ugnay sa inyo? Paano po kayo nakakaugnay ng mga taga-Department of Education? Ang sabi ko nga po, ang ating po kasundaluhan may kanya-kanyang area of operation o area of responsibility. Tulad ho nung squadron ko sa 7-4 Port, ang area po niya is San Juan, Rosario at Padre Garcia. Sa tatlong bayan po yan, sila na po nakikipag-coordinate sa mga eskwelahan. Ganon din po yung 7-4 area naman ho niya yung Lubo, Ibaan, at saka Taysan. So, bawat area sila ho ang bahalang makipag-coordinate sa mga So, kayo naman po ang kakausapin ni Mrs. Shelly Valencia after this program. Opo, po? Okay. So, kay Mrs. Shelly Valencia, ang Department of Education ay, ang mandato ay ang free education for all. Ang isang sektor na naisip kong, na aking naalaalang na itanong sa iyo, ang mga disabled persons, mayroon ba tayong programang nag-a-address para sa sektor na ito ng ating lipunan? Mayroon tayo. Sa katunayan, ay tayo ay mayroong eskwelahan na nagki-cater sa iba't ibang uri ng disability. Daroon sa Lipa City South Central School dati, na ngayon ay Senator Clara M. Recto Memorial School. Naandun ang iba't ibang uri ng mga disabilities na tinuturoan doon. Mayroon sadya tayong, ang kung tawagin ay special education teacher. Kasi talagang hindi pwede silang magturo ng hindi, talagang yun ang kanilang linya. So, magkakasama na po sila doon? Magkakasama sila, kumbaga tipon doon, ang talagang yun ang center ng SPED classes. Marami tayong teacher doon. Nais ko rin pong ipagbigay alam sa inyo at saka sa ating mga tagatangkilik ng ating programa. Mayroon po kaming isang eskwelahan diyan sa Bulacnin para sa disabled persons. Pero ang aming nasisilbihan sa ngayon ay yung mga PP at bingi. Punlaka Regional Institute for Special Persons. Ito po ay pinangungunahan din ng mga taga-Rotary Club of Lipa South ang kapagpundar po ng eskwelahang ito. Mayroon pong donation ng isang lote na 2,000 square meter. Nagkaroon kami ng donation ng isang building na 3 classroom. At every now and then ay may mga grupo na nagbibigay ng computer.
ang kahulihan po ay nagkaroon kami ng golf tournament na dinaluhan ng mga taga-Amerika at saka taga rito sa atin at nakapabuo kami ng bakod ng eskwelahan. Ang sinisilbihan po nito ay mga bata na pipi at bingi ang unang naming target na sektor galing dito sa paligid na munisipyo, buong Batangas at saka Quezon. Sa kanila ay itinuturo po ang sign language, basic sign language, at saka yung 3 R's, reading, writing, arithmetic, up to high school. Individual instruction ang kanilang programa. Come this June or July, ay uumpisahan yung cooking lessons na ini-sponsor naman ng San Miguel Corporation. At dito po yung ating mga disabled persons na mga karamihan ay mga pipi at bingi ay tuturuan ng kasama ang kanilang mga magulang o kasambahay ng pagluluto para magamit nila pag-uwi nila sa kanilang bayan ng kanilang entrepreneurial activities. So, nais ko lamang pong itanong kung mayroon kayong hiwa-hiwalay na programa para sa mga iba-ibang klase ng disabilities within that compound. Mayroon po kasi doon ay ang naandun ay hindi lang ang mga pipi at bingi. Yung mga hearing impaired, hindi lang po yon. Kasi doon may mga mentally challenged, may mga autistic. Sari-saring klase ng disabilities na nandun. Sa Lipa City National High School, nagkikater naman sila pagka yung bata ay high school na. Yung ganon. When it comes to the programs of these physically and mentally disabled children, ay siguro po, mayroon kami sadyang SPED supervisor na siya ang nakakaalam ng mga programa nitong SPED. As far as I am concerned, ay hindi ko po madidetalye sa inyo yung mga iba't ibang klaseng programa nila kasi dito po sa West District wala kaming eskwelahan para sa ganong mga uri ng disabilities. So ang makakasagot po niya ng buong-buo ay yung ating SPED supervisor. Okay mga kaibigan, tayo po ay patuloy pa rin napapakinggan sa 98.5 at sa Cable TV Channel 6. Dalawang tanong lang po ang para sa akin. Ang isa po para kay Professor Osorio at yung isa sa inyong Ma'am Gwen. No? Kay Professor Osorio, yung Grace Learning Center ay matandang school na to sa Lipa City at hindi pwedeng ipagkailan na marami na ho tayo na graduates dyan, mga professionals at naging matagumpay ngayon. Ano? At hindi rin pwede ipagkailan ng mga nagpa-aral dyan na maganda talaga yung programa ng inyong school. As a matter of fact, yung dalawang anak ko na graduate po dyan, ngayon is scholar sa LaSalle Taft. Yung isa naman is full star scholar sa St. Benilde. So yan, produkto ng school ninyo eh. At I owe you for that, Professor Joel. Ngayon, ang tanong is, ang liit ng facilities ninyo, napakaliit. At ito yung isang problema ng mga students natin, yung mga parents natin dyan, wala kayong paradahan, ang liit ng inyong school. Wala ba kayong plano na mag-expand ng inyong facilities outside siguro sa city proper? Para naman yung programang ikinakalat ninyo ay talagang maganda. I can vouch for the program na pinuprovide ng Grace Learning Center. Thank you, Colonel Jerry. Ang Lipa Grace has been around for 36 years already dito sa Lipa City. And it started as a Sunday school Sunday school na part ng church program. So, it started without a formal plan and without so much projection na ito ilalago, no? Pero as the years go by, nakikita namin yung needs ng community na so after some time nagdayo kami ng kindergarten and then elementary. And then lately or
siguro mga 5 years ago, tinayo namin yung high school. So we accept or we admit that the school had no strategic plan for the next 50 years before. But now, na-recognize namin yun. So nag-start kami dito sa malapit sa bus terminal na 2,000 square meters, which we found out lately na inadequate pa rin because of marami kaming tinatanggihan na enrollees, no? So, mini-maintain lang namin yung population or class size na less than 35 per classroom. So, sumusunod po kami, ma'am, sa DepEd regulation. Thank you. So, we maintain that, no? So, more than 35 hindi na namin tinatanggap ang enrollment. And isa sa mga frustrations namin ay yung mag-reject ng mga gustong pumasok sa amin. So now, the church, nitong 100-year anniversary niya, and by the way, Lipa Grace Academy is owned and managed by the Lipa Evangelical Church. No? It's a UCCP by denomination or Protestant. No? Pero, na-recognize ng church yung need na yon. Now we have a 50-year program for the church and for the school. And part of that strategic plan or development plan ay yung expansion sa labas. So we're now at present looking for a 10-hectare land na pwedeng naming mabili. And then yun ang aming tatayuan ng bagong Lipa Grace Academy. Thank you very much, Professor Osorio. Kay Gwen, good news yung lahat ng binanggit nyo. Talagang very strategic yung Fiesta Mall, ano? Kita mo, mayroon kayong din-develop na very strategic talagang planning ninyo eh. Mayroon kayong ginagawa ng mga apartments sa labas. I'm sure that will provide, that will attract more yung customers for the Fiesta Mall. And you have already opened the schools that will provide services to the children of itong mga titira dyan sa mga apartment nito. Talagang very strategic, believe ako sa inyo. Good news yan para sa atin. Tungkol doon sa program nyo para sa elementary, kasi yung asawa ko talagang interesado na doon i-enroll sa University of Perpetual Health. But bakit hanggat ngayon ipabukas yung grade 3? Hanggang grade 2 lang. Kaya frustrated yung anak ko na hindi nakapasok dyan sa school ninyo. Lieutenant Colonel Jerry, thank you for all of that. And we really appreciate na nakikita nyo yung effort at yung pagpaplano na ginagawa namin sa Fiesta World Mall. Para naman sa tanong mo tungkol sa elementary school, pinakamagaling na sumagot ay ang ating school principal, si Sir Tong Duran. Colonel Jerry, tungkol dun sa inyong tanong na bakit hanggang ngayon wala pa yung grade 3, no? Kasi ang naging direction namin dyan last year, ang binuksan muna namin ay yung pre-elementary natin. Ngayong taon ay nakahanda tayong tumanggap ng grade 1 at saka ng grade 2. Medyo may kahirapan din kasi dahil tinitingnan din namin yung merkado, no? Kung marami ilang estudyante ba ang makukuha namin sa, sabihin natin, grade 3. Kasi ang medyo dyan ay ang grade 3 ay hindi siya entry level na grade level. Hindi tulad kamo ng grade 1, no, na talagang ang umpisa ng elementary mo ay grade 1. So karaniwan yung mga magulang grade 1 yan na ipinapasok. Okay. Ngayon po kung tayo ay nais po namin, kung ako lang po bakit hindi po natin, no? Pero ayaw naman nating ma-short change din ang kung kunyari iisa yung estudyante, wala siyang magiging kaklase. Yung kanyang kulang kayo sa marketing. Ayun po nagdo-double time po kami diyan dahil gusto po namin makapagbigay din ng quality education dito sa Lipa. Bago lang po din kami at talaga nagdo-double time kami para kami naman po ay makakuha ng mga mag-aaral, no, para kami ay makapagbigay ng meaningful learning experiences sa ating mga magiging mga estudyante. Okay. Gwen, may gusto kayo? Yes, oo. Kasi napag-usapan yung kasikipan ng ibang eskwelahan dito. Ang kaibahan naman sa Fiesta Mall, you have the whole 13-hectare compound. Maluwag po tayo. At meron po kaming bubuksan ngayong year, the Fiesta Eco Park. Kasi part of our of what we're doing is to improve
natural environment of fiesta kasi medyo konkreto at semento, di ba? So, dinadagdagan natin ng halaman. Last November, si Tito Ped nagninong na sa isang puno. We already planted 100 trees, which is our I Help Save the Earth program na kasali po ang mga iba't ibang eskwelahan na nasa Fiesta World Mall. So mga bata dyan, may kanya-kanya silang puno na inaalagaan. And then yung Eco Park naman natin, meron tayong nature-friendly park. So yung mga mag-aaral natin, mga high school, college, elementary, nursery, meron silang paglalaruan or i-hangout na ma-enjoy nila yung kagandahan ng klima dito sa Lipa. Thank you very much, Gwen. Bago ko ibigay sa mga kasamahan ko dito for yung tigi-isang tanong, kasi 15 minutes lang yung remaining time natin para sa ating programa. Meron tayong bagong habol na guest natin from Workforce Institute for Skills Enhancement, WISE Incorporated. Ito yung School for Wedding and Other Skills. Meron pang ganitong school, siguro ito yung nag-address doon sa mga non-formal education, pwede bang could you tell us more about your school and sinong pwedeng mag-enroll dyan at magkano naman yung tuition dyan at kailan magsisimula yung school ninyo? Okay. First of all, good morning po sa lahat. Kami po yung representative from WISE Inc., the Workforce Institute for Skills Enhancement Incorporated. We are located at Tibig, Barangay Tibig, Lipa City. Sir, para po sa lahat ng nandito, gusto ko pong ipaalam na yung WISE Inc. is the first TESDA accredited welding school in 4th District, Batangas. 1 year na po kami nag-ooperate and then for now, 5 courses na po yung offer namin, puro welding po yun. And then, ang kinikater po namin dito is, it's for free. Meron pong pinoprovide na scholarship from TESDA. Okay. And then, kami po bilang accredited ng TESDA, pinoprovide po namin yan sa mga bata or kahit po sino na gustong mag-avail ng course. It's for free. Just visit us. Doon po namin ibibigay yung lahat ng information. And then, kung itatanong nyo naman po yung duration ng school namin, short courses lang po siya, 2.5 months, or pwede rin po siyang makuha ng 34 days. And yun nga po, pag pumasok po doon ng mga bata, may mga allowance pa po kaming pinoprovide. Okay, swak na swak sa usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Yes, sir. So, 15 minutes na lang tayo. Kukunin natin yung tigi-isang tanong ng ating mga kasamahan. Unahin po natin si Ding. Okay, kay Ma'am Sally, mga ilan na po ang estudyante, ilan na po ang student ratio to student to classroom ratio ng ating distrito? At ilan po ang total na population ng ating estudyante? As of this time, hindi ko pa masasabi yung total population kasi hindi pa start ang enrollment. Ang enrollment kasi ay sa June pa, enrollment. Ang enrollment period kasi ay first week of June pa. So, hindi ko pa masasabi ang total population. But then, last year, we have a total of 7,840, I think. Then, ang ating population, because of the local items, ay naging 1:40. Ito naman sa akin, ito para sa lahat kung sinong gusto sumagot. Alam po ninyo, ang aming programa ay para sa usapang pagkaunlaran ng Batangas at kami po ay nagagalak na ito pong Lipa ay parang sentro na edukasyon. Sa katunayan po ay napakarami na pong schools dito. At ang akin pong katanungan ay gaanong kahanda kaya tayo sa kompetensya pagdating sa kalidad ng edukasyon on a local level, Philippine condition, at dito po sa international. Ito bang kalidad ng ating edukasyon ay pwede nating i-compare dito sa ibang countries dito sa Asia dahil
sa panahong ito po ay napakahigpit ng ikangang labanan ng mga estudyante na gagraduate sa international competition po. At bukod po dito, ay ito po ang ating mga curriculum ay updated sa nangyayari sa panahon ngayon, sapagkat iba na po ang panahon ngayon. Hindi katulad nung araw nung kami nag-aaral, mga AB, political science. Hindi pa naman matagal yan. Oo, ito pa mga nakaraang mga 20 years ago. Kaya yun po lang katanungan ko sa ating mga guest. Tayo ba'y handa sa bagong klase na edukasyon sa inaharap? I'd like to pick up on that question, no? Kung gaano tayo kahanda, handang-handa tayo. In fact, ang Philippines is the center for learning for Asia. So, kaya din kami nag-partner sa mga pinakamahuhusay ng mga eskwelahan dito sa institusyon dito sa Pilipinas, which is Ateneo, Graduate School of Business, number 254 all over the world. Ang nag-aaral po kami Harvard style. Ang mga cases po from all over the world, hindi lang American books. We talk about India, we talk about Europe, we talk about current stock market, we talk about all the current events. Ano yung nangyari, bakit nagkaganon. We discuss all of that. So Ateneo gives you that. And UPH also is the number 1 in healthcare and medical services. Sa katunayan po, kaya po tayo nagkakaroon ng mga Chinese students. Dahil isa po sa mga ginagawa natin is educational tourism. Nag-aanyaya po tayo ng mga foreign students, ang mga Koreano nandito na sa Pilipinas. Before that, the Taiwanese were all taking their medical schooling dito sa Pilipinas. And then ngayon po, ang China market, they're all moving to the Philippines also, primarily to learn English. Kaya po we have the Royal British College. That's where they start learning their English skills para pagpasok po nila sa university of their choice. Kay LaSalle, kay UPH, kay Ateneo, saan man siya magpunta, may quality na yung kanyang yung kanyang English level. So, if we talk about competitiveness, Tito Ped, we are very competitive and we are very technology-based. Kaya ako, habol din ako. And even the kids now, yung granddaughter pa ni Sir Joel, naka-Facebook. I mean, she's grade 3. Naka-Facebook na siya. So kids now already know all these things. Kaya kailangan habol din ng education. I'm a parent, my daughter's 8. Kailangan alam ko din yung alam niya. Kung hindi, kawawa naman ako, di ba? So mukha naman akong kakahiya, di ba? So if you talk about competitive education, we are very competitive. Our English should remain competitive because that is an asset of our country. We are recognized all over the world as the third largest English-speaking country in the world. So let's not lose that. Importante ho yan. And then if we add more languages, if we can learn Chinese, if we can learn Nihongo, which we also offer, mapupunta ng Japan, Arabian, or some Middle East language, hindi tayo maaapi sa Middle East, di ba? Marerespeto tayo palagi, wherever we go. Thank you raw, sabi ni Tito Ped. Ako naman po magtatanong. Ito po ay karagdagan po sa akin tanong kanina. Dahil nakikita ko po na pag nag-apply kayo ng trabaho, napakalaking porsyento po na kailangan high school graduate ka at kung ikaw ay skilled workers. Sa akin pong palagay, 30% po ng ating mga undergraduate ay baka may paraan tayo para matulungan na dito po tayo sa radyo, mapapanood po tayo mamaya sa TV at mabigyan natin ng impormasyon ng mga batang hindi nakatapos ng high school. Kung ito man ay third year, pagpasok niya ng fourth year, baka magkaroon tayo ng programang matulungan natin to para maiangat naman siya at makakatulong ito na malaki sa ating skilled workers o ating ekonomiya. Sino po ba? Private sector o government sector? Pwede po sumagot. Thank you po. Sir, thank you po. Kami po sa welding school, nag-a-accept po kami ng mga gustong pumasok kahit po hindi sila nakatapos ng high school.
Basta meron lang pong mai-provide na school records. Kasi po yung after nila sa amin, magpo-provide din po kami ng mga certification na ino-honor na po yun sa ngayon. And I'm proud to say na pag nakatapos po sa amin, natutulungan po namin na makapag-apply abroad. Kasi po, napaka-in-demand nga ngayon ng welding. And then, meron din po kaming mga accredited agency from POEA na nakakatulong din para yung mga estudyanteng galing sa amin, mapaalis po sila. Thank you rin daw, sabi ni Mar. Okay. Ang alam ko, ang DepEd ay meron silang tinatawag na ALS, no? Alternative Learning School. And I personally don't know that, no? Yung isa ko kasing anak ay medyo ayaw mag-aral sa formal school. So, ito ay home study program na modular ang approach, no? Doon nag-graduate yung aking bunsong anak because ayaw niya ng formal education, ayaw niya nang pumupunta sa school. And nabobore siya sa yung regular schedule na 1 hour per subject. Ang gusto niya, kung mag-aaral, kung maglalaro ng computer, maglalaro ng computer. So, hindi siya doon sa may schedule. And natapos niya ang kanyang high school. Na-mention ko yun dahil there's no substitute for education or yung certification or yung diploma. You have to finish education. Kailangan tapusin mo yon para ka magkaroon ng pagkakataon sa competition out there in the sa environment, sa ating kapaligiran. And that's one good step na naisip ko na to finish your high school so that you can go to college. Hindi natin pwedeng puntahan yung ating taga-perpetual, ang ating taga-Ateneo, kung hindi natin natapos ang high school. So, I'm reminded of the need to go to the home study program and finish high school, then go to college, then go to graduate school. And I know for a fact na talagang nangyayari yon kasi yung aking bunsong anak nag-graduate doon ng high school and he's now second year college dito sa De La Salle, irregular pa rin. so I'm thinking of the Open University of the UP program para sa kanya. Okay? Nagandang informasyon na naibigay sa atin ng mga taga-TESDA. Salamat daw ulit, sabi ni Mar. Ako lang po ay may sasabihin ito para kay Colonel Arnel Villarreal. Paki-maximize mo nga yung inyong programa at i-advertise mo na kung paano, kung saan kayo matatagpuan. Dahil alam ko ang mga taga-TESDA ay kailangan kayo. Paki-maximize mo na ang inyong programa. Sir, dagdagan ko na, sir. Nabanggit ni yung sa ating WISE Incorporated na meron kayong program para sa mga vocational. Possible ba yan, sir, na mag-collaborate kayong dalawa tapos doon sa mga remote areas na talagang kinakailangan yung mga non-formal education because of the absence of formal education thereat, pwedeng mag-collaborate Pwede siguro na yung mga sundalo natin, possible sir na yung mga sundalo natin, i-train natin na maging welder and at the same time, later on, maging initial na mga instruction galing sa kanila and then pagdating doon sa final phase ng training, saka siguro natin dalhin dito sa WISE Incorporated kasi sa kanila is libre yung education So, possible ba sir na mag-collaborate kayong dalawa, sir? Sige. Sa totoo lang plano ko na yan. Kanina lang sinasabi ko sa kanilang dalawa na hulog kayo ng langit sa amin. Kasi sabi ko, sa totoo lang, meron din akong kinausap, accredited rin sa TESDA. Actually, yung unang in-offer nila is yung reflexology. So, doon sa lugar kasi na karamihan na nakadeploy yung sundalo natin, dito lang sila sa white area o yung tinatawag natin sa mga syudad na yung mga reflexology tulad dito sa may Riles. Yun ang Others, siyempre yung mga nasa rural, yung sa bundok, hindi nila appreciate yung reflexology. Ang hinahanap nila yung welding, pag-welding. Kasi alam natin, madaling maano sa abroad. So nag-ano na kami ng mga tao. Pagdating naman ng oras na, parang
tinalikuran kami nung kausap namin at na bago yata. Sabi ko, masisira yata tayo rito. Kaya sabi ko sa kanila, hulog kayo ng langit, kayo na yung sagot nito. Actually, hindi lang welding ang gusto naming malaman kasi sa kaya lumalapit din ako sa tulad nila Ma'am Gwen at saka ni Professor ng De La Salle, Osorio ng De La Salle. Baka mayroon pa kayong ibang ino-offer na scholarship. Kailangan din po ng mga natin yan, ng mga nasa rural areas. Sa katunayan ang plano namin noon, yung kausap namin, itatransport namin sila doon kasi kahit pamasahe, wala sila eh. Tapos pagdating pa rito, mamamasahe, pangkain nila, wala din sila. So, yun ang problema din namin. Dinadala rin namin yung problema ng mga ganun eh. Kasi kami sa 740 Combat Group o sa buong AFP, naniniwala kasi kami na ito ang pinakang mabisang paraan para labanan natin ang insurgency. Sa totoo lang, mahina na ang insurgency dito sa Batangas. Kung ito'y tuluyan nating mawawala, mas mapapabilis ang pag-unlad ng Batangas. Naniniwala kami dyan na hindi lang edukasyon, hindi lang health, hindi lang infrastructure, hindi lang agricultural ang dapat nating, hindi lang tourism ang dapat nating paunlarin upang umunlad tayo. Kapag umunlad tayo, naniniwala tayo kusang mawawala yung insurgency. Sino ba naman ang sasama pa sa insurgency? Napakahirap niyan. Kaya lang sila na nabubola sa kabila kasi nga naghihirap sila, gagalitin pa sila. Later on, nadidiscover nila na wala pala yung ipinaglalaban nila. Hindi pala sila uunlad ron. At ito ang nakikita natin sa pakipagtulungan ng tulad nila, yung mga bisita natin ngayon. Nakikita ko na ang tagumpay natin. At ito yung magagawa natin sa pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat to sa inyo. Lalo na kay Jerry, malaking tulong talaga itong ginagawa niya sa amin. Maraming salamat. Salamat. Maraming salamat. Ako na personal na magpapasalamat at baka masami pa ni Jerry na maraming salamat, sabi ni Alvin. Okay. Mga kaibigan, tayo po ay inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. At nais ko pong pasalamatan yung lahat ng ating mga panauhin ngayong araw na ito. Unahin ko lang muna po kay Ma'am para po sa ating parting words. Pwede yung maiabot yung microphone para papunta na roon yung ating pagpapaalam. Ma'am? Ako po'y lubos na nagpapasalamat dito sa Up Batangas sa pag-invite sa amin upang maging panauhin dito sa programang ito sapagkat marami akong natutuhan, marami akong naliwanagan dito sa aking mga kasama. Sana po yung aking kaunting kaalaman ay nakabahagi sa kaalaman ng ating tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po muli. Kay Professor Osorio? A blessed morning ulit o mabiyayang umaga sa inyong lahat. Sana po ay maraming nabiyayaan o na nakuhang pagpapala ang ating mga tagapakinig. And I'm sure na marami silang napulot dito sa ating talakayan na ito. Nananawagan po ako sa Batangas Chamber of Commerce na ipagpatuloy niyo ito. Napakaganda po itong inyong gawain, lalo na sa Rotary Club of Lipa South. Hindi tayo binabayaran dito pero ang balik nito sa atin palagi ko napakalaki. So magandang umaga po. Thank you very much, Professor Osorio. Kay Vice President Gwendolyn Wong. Muling po salamat sa Rotary Club of Lipa South, Batangas Chamber of Commerce and Industry, Lieutenant Colonel Jerry, the Air Force, 98.5, and DWDD. It has been a very enlightening experience for me to be here. At gusto ko lang hong sagutin yung pinag-uusapan natin ni Sir Villarreal. Okay. Actually po, ang Royal British College, pwede naman matulungan ang ating mga kababaihan. Okay, babae, lalaki, pwede naman. Meron po tayong healthcare services at household services. Pang-abroad din ho ito eh. Ihatid nyo na lang sa Fiesta Mall. Kami na ho bahala sa scholarship. Meron ho lang ho silang exam na iti-take. Pag naipasa nila yon, pasok na ho sila. Makakatulong ho kami sa inyo. Salamat palakpakan, po. Palakpakan! Thank you very much, Gwen. At kay Arnold de Guzman.
bago ako magpasalamat, gusto kong dugtungan din yung sa Air Force. Ang University of Perpetual Health System, ang aming chairman of the board ay Colonel Antonio Laperal Tamayo. Air Force din po kami, member kami ng reserve team. So yung buong Perpetual ay bukas na makatulong siyempre dahil Colonel ang aming ang chairman doon sa mga pangangailangan, lalo na doon sa Air Force. Kaya medyo malapit na kami sa inyo ngayon at kaya welcome and open kami kung anong programang maitulong ng Perpetual. So salamat sa pag-invite ninyo sa amin and salamat sa pag-welcome ninyo kami bago dito at salamat at nakita na po namin kung paano po tanggapin ang aming paaralan ng universidad dito sa Batangas. Salamat po. Thank you very much kay Principal Donar Duran. Maraming salamat po at kami naging bahagi ng inyong programa. We are looking forward to contributing to your vision sa pag-unlad at sa kapayapaan ng hindi lamang ng Lipa but ng buong Pilipinas. Ngayon kami mga katanungan lang po sa Perpetual. Pwede po kaming tawagan sa telephone number 701-0108 o kaya sa telephone number ng Fiesta po na 981-0780. Landline po yan. Ngayon, sa cellphone naman, pwede nyo kaming tawagan sa 0916-318-6003. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. At kay Colonel Arnel Villarreal. Maraming salamat po sa APAP Batangas at sa lahat ng mga bisita natin na nandito ngayong umagang ito. Asahan po ninyo na ang inyo pong kasundaluhan ay makikipagtulungan sa lahat ng nandito at sa mamamayan ng Batangas. Nais ko pong ipaalam sa inyo kung may bigyan nyo kami ng panahon para, sabi nga ni, i-advertise na daw yung handa po kami bumisita sa inyong lugar para i-brief kayo, ipakita yung programa namin sa 748 Combat Group kung paano natin sinusugpo o nilalabanan ang insurgency sa Pilipinas. Hindi po nangangailangan gumamit tayo ng armas para tuluyang makamtan natin ang kapayapaan at mabigyan ng puwang ang kaunlaran. Maraming Thank you very much, sir. Kay Ana Ayura ng WISE Incorporated. In behalf of WISE Inc., nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumubuo ng programang ito sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon para maipahayag sa, lalo na po sa mga Batanggenyo at sa mga Lipenyo, yung ino-offer namin na programa. In addition, for inquiries regarding our program, please contact us at 043-312-4755 and 703-0071. More power and thank you so much. Thank you very much, Ana. And sa ating mga partners dito, si President-elect Alvin Castillo ng Rotary Club of Lipa South. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang masasabi ko po, ito, tuwing po kami magkakaroon ng programa, yung mga nasa kalye, yung mga nagmamaneho dyan, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho, sumunod po kayo sa batas trapiko para maiwasan natin ang aksidente at ang acting traffic ay para tayo makaiwas. Sumunod po kayo. Mag-ingat po kayo dyan. Director Mar Amparo. Sa mga nakikinig at manonood mamaya, magtanim po tayo ng paminta at kape. Ito pong pangunahing produkto ng ating probinsya. Sa aking pamilya, sa inyo pong lahat na nandito sa bisita namin sa programang ito. Nagpapasalamat po ang aming APAP Batangas sa inyong lahat. At sana nakapagbigay tayo ng magandang impormasyon o tulong sa ating mga mamamayan. Maraming po salamat. President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industries. Sa ngalan po ng Batangas Chamber of Commerce and Industries, salamat po sa ating mga bisita at nagbigay kayo ng magandang oportunidad sa ating mag-aaral. Ngayon ko po nalaman na napakarami pala nating scholars. Kaya bigit ko rin po, bago magpaalam sa inyo, na pagbigay alam na dito po sa Lasal, yung aming pong klase, nagbibigay din po ng scholarship. Yung pong Brother Stephen Scholarship, kami po ang nagtaguyod niyan. Libre po ang high school niyan. At kami po tinutuloy din namin hanggang college. Kaya ito po ay para sa ating mga kaibigan, mga mag-aaral na mahihirap at matatalino, ay bibigyan po namin ng oportunidad. Ito po ay tulong ng aking mga kaklase sa Lasal. Maraming salamat po.
and Past President Ding Andal. Okay, sumapit na naman po sa dakang huli ng ating programa. Nais kong ipalaala sa ating mga kababayan, ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Education, sa pamamagitan ng ating Philippine Air Force, sa pamamagitan ng TESDA, ay napakaraming bilyong ginugugol upang bigyan ng atensyon ang pagdunong ng ating mga mamamayan. At ito'y paghahanda para sa pagsulong ng ating lalawigan, ng ating bansa. Kung kaya kalimutan natin yung tradisyonal na konsepto natin ng edukasyon, kung ano ang kailangan ng ating industry, yun ang ating pag-aralan. Maraming mga formal at non-formal education na pinagtutulungan ng private sector at saka ng ating pamahalaan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much. Sa pangalan din po ng ating mga kasamahan po sa technical side, nandiyan po si Sergeant Villaruel, nandiyan po si Flor at si Dan, and of course yung ating bagong kasama, si Jude Navarro. Tayo po nagpapasalamat sa lahat ng ating mga naging kasama po sa ating palatuntunan ngayon. At ang aming pong taus-pusong pasalamat po sa may-ari po ng Blue Sapphire kay Dean Go na pagpagamit po nitong napakagandang restaurant na ito at napakalamig, napakasarap po ng mga pagkain dito. And of course, ating partner po sa 98.5 kay Dean Macanaya at sa Cable TV Channel 6 at sa DWWD Armed Forces Radio dyan po sa Campo Aguinaldo. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.